Serbisyo ba kamo ang tawag dito? Hindi niyo ba alam ang salitang serbisyo? Isusumbong ko talaga kayo sa airline. May isang pasaherong malakas na sumisigaw at gumagawa ngang eksena sa loob ng eroplano, nagrereklamo sa hindi magandang serbisyo. Sa tabi ng pasaherong ito ay isang flight attendant na princess na walang tigil sa pahingingang paumanhin. Ano kaya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa? Pakinggan natin ang kwento ngayon. Magandang araw. Ang pangalan ko ay Bea. Kasalukuyan akong nakatira sa Parañaque at nagtatrabaho bilang flight attendant sa isang airline. Para sa akin, ang araw na ito ay sobrang bigat. Sa sobrang pagod at stress, pakiramdam ko ay makakasakit na ako sa tindingang tensyon. Bago ang bawat lipat, ugali kong muling patibayin ang aking mga prinsipyo at paniniwala, siguraduhin ang kaligtasan ng mapasahero, bawasan ang anumang abala, at gawin ang lahat para maging mayos ang biyahe. Ngunit sa flight ngayon, ang paniniwalang iyon ay gumuho. May isang pangyayaring ayaw ko nang alalahanin pa sa biyahe pabalik mula Los Angeles, USA patungong Maynila. Bago mag-take off, para mapabilis ang pagpasok ng pasahero at pag-ayos ng gamit, iniiwan naming bukas ang overhead bin sa itaas ng upuan. Ngunit may isang pasahero na hindi ito nagustuhan. Paulit-ulit niyang tinatawa ang crew para ipasara ang pinto ng overhead bin sa tapat niya. Gayunpaman, dahil kasalukuyan pang sumasakay ang ibang mga pasahero, ipinapaliwanag namin na kung isasara na ito, ay makakaantala sa paupo ng iba. Pakiusap namin na maghintay na lang hanggang makaupo na ang lahat. Tila sobrang ikinainis itong pasahero at paulit-ulit pa ring nautos na isara ang bin. Sa huli, para matigil na, kumuha siyang pahintulot mula sa mga katabi niya sa hilera at kami na ang nagsara nito para sa kanya. Iyon na yata ang simulang lahat. Pagkatapos nun, patuloy siyang nagreklamo sa iba't ibang abala. Bahagya lang daw na inhiga ng pasahero sa harap niya, ang upuan ay sumikip na agad ang espasyo niya. Sinabihan pa niya akong pagsabihan ang nasa harap na huwag ihiga ang upuan. Sa huli, tinawa akong pasahero nang dumaan ako at ipinaliwanag kong okay lang namang i-recline ang upuan. Sinabi ko rin sa kanya, "Sir, pwede nyo rin pong i-recline ang upuan ninyo kung gusto nyo? Sa totoo lang, hindi naman talaga nakakaabala ang pakakahiga ng upuan sa harap." Patuloy sa pagrereklamo sa maliliit na bagay ang pasaherong ito hanggang sa nakaroon ako ng maliit na pagkakamali, at doon na siya gumawa ng malaking eskandalo. Ganito nagsimula ang insidente. Humingi siyang tubig dahil nauhaw daw siya. Pakdala kong tubig, sinabi niya, sa ibang airline, sparkling water ang binibigay. Bakit dito hindi? Sabi ko, "Siha po, papalitan ko pong sparkling water." Habang kinukuha ko ito, pag-abot ko sa kanyang sparkling water, muli siyang sumiga. Bakit walang hiwang ang tsalamansi? Sakto sa sandaling iyon, biglang lumubog ang eroplano na parang hinihigo pababa at napuno ng sigawan at gulo ang buong cabin. Turbulence. Bago ang flight, may briefing kami tungkol sa posibleng oras ng turbulence. Pero hula lang iyon at madalas talagang may biglang turbulence kahit maaliwalas ang kalangitan. Dahil sa yumaning, nabitawan ng pasahero ang baso ng tubig at natapon ito sa paa ko. Nawalan ako ng balansa at bumagsak. Tumama ang katawan ko sa isang upuan. Mabuti na lang at wala akong dalang cart o mainit na inumin. Habang tinitiis ang sunod-sunod na paugang parang nasa roller coaster, dahan-dahan akong bumalik sa aking pwesto. Nang makabalik ako ng ligtas, tiningnan ko ang hinlalaki ng paa ko na natamaan ng baso at dumudugo ito. Paglipas ang ilang sandali, kumalma na ang eroplano. Nilagyan ko muna ng band-aid ang daliri ko at sinimulang ayusin ang nakalat na mga gamit sa cabin. Pagkatapos, nilapitan ko ulit ang pasaherong nakatapon ng baso sa akin. Tinanong ko siya, "Sir, gusto niyo po ba ngang isa pang sparkling water?" Tinitigan lang niya ako ng masama at sumagot, "Ayoko ngang sparkling water na walang tsalamansi." At saka siya sumigaw na formal siyang magrereklamo sa airline. Hindi ko malilimutan ang paraan ng pagtingin niya sa akin, na punong pangmamaliit. Bago ako maging flight attendant, tao rin ako nasasaktan. Ang tanging napagaan na lang sa loop ko ay ang pasasalamat na walang ibang pasahero o kasamahan ang malubang nasaktan. Tila naramdaman ng isang matandang Pilipina ang bigat ng loop ko. Lumapit siya at nag-alalang nagtanong, "Ineng, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan sa pakakabagsak mo?" Dahil sa isang mainit na salitang iyon, tila natunaw lahat ng bigat na nararamdaman ko. At sa wakas, natapos na rin ang nakakapagod na biyaheng iyon. 1 taon pa lang akong nagtatrabaho bilang flight attendant, pero ngayon lang gumuho ang mental health ko ng ganito.
Matapos ang post-flight debriefing, nilapitan ako ngang isang kasamahan at sinabing, "Bea, grabe yung araw mo, no? Okay lang ba yung sugat mo?" Hinagot niya ang likod ko. "Da pa niya. Alam mo, kung lilipat ka, ang sarap talaga sa mga biyaheng papuntang Japan. Ang babait ng mga pasahero. Aalagaan ka pa. Tingin ko yung matandang naalala sa iyo kanina, baka galing din doon. Inalo ako nga senior kong kasama. Magpahinga ka na, Bea. Ilabas mo lahat ng stress na naramdaman mo ngayon." 2:00 ang madaling araw nang makarating ako sa Maynila. Nag-isip ako ng mahigit 10 minuto kung sa dorm na lang ba ako matutulog o uwi na ako. Pero dahil gusto ko nang umuwi, sumakay akong Guspawi. May hintuan ng bus sa tapat lang ng bahay namin at mangga 1 oras lang ang biyahe mula sa airport. Habang papalapit na ako sa bahay, pagbaba ko sa hintuan at habang naglalakad, may naramdaman akong nakakakilabot sa likuran ko. Ang lugar namin ay medyo ligtas, kaya kahit hating gabi, may mga tao pa ring naglalakad. Pero pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Binilisan ko ang aking paglakad. Nakatuon ang buong atensyon ko sa mga yabak sa likuran ko. Habang papalapit ang mga tunok, wala sa sarili akong tumakbo. Mabilis akong lumiko sa kanto, pumasok sa gatang bahay namin, at nilok agad ang pinto. Nakita ako ni Lola na hinihingal. "Ngayon ka lang nakauwi. Delikado sa labas. Bakit ginagabi ka ng ganito?" sabi niya. Habang pinapakalma ang kumakabog kong dip-dip, sinabi ko na lang, parang may sumusunod po kasing kakaibang tao sa akin bilang pagbati sa lola kong 1 buwan kong hindi nakita. "Teka, Lola, bakit gising pa po kayo?" Tanong ko. Nahanda raw siya ngang pakain mula pa kaninang umaga dahil alam niyang uuwi ako. Pabiro niyang sinabi, "Siyempre, hinintay ko ang pinakamaganda kong apo. Hindi ako makakatulog hanggat di kita nakikita." Nagtatawanan kami ni Lola nang biglang tumunog ang telepono. Sa kabilang linya, isang lalaking may malalim na boses ang nagsalita. "Nandito na po ako. Pakibuksan ang pinto." Bago pa ako makapagtanong kung sino siya, ibinaba na niya ang telepono. Sabi ko kay Lola, "Lola, parang may tao po sa labas. Sino kaya yun ng ganitong oras?" Ngumiti si Lola at sinabing, "Ayan na pala siya." "Sige na, apo, buksan mo na ang pinto." Nagtataka man, binuksan ko ang pinto at hindi ko mapigilang magulat. Ang lalaking kahina-hinalang sumusunod sa akin kanina siya iyon. Sa gulat ko, akma ko sanang isasara ang pinto nang biglang tinawag ang lalaki si Lola. Sabi ni Lola, "Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa kita hinihintay?" Sabay yakap ng mahigpit sa lalaki at hinagot ang likod nito. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, kaya palingon-lingon lang ako sa kanilang dalawa. Nagsalita ang lalaki. "Ikaw pala si Bea. Hindi ako makapaniwala. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan at bakit mo alam ang pangalan ko?" Pasigaw kong tanong. "Lola, hindi pa rin po pala nagbabago si Bea," sabi nga lalaki sa malamig na tono at pumasok sa loop kasama si Lola. Talagang nainis ako. "Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang bastos mo naman." Muli kong siga. Nakangiting sinabi ni Lola sa tabi ko. "Hindi mo na ba siya natatandaan?" Muling nagsalita ang lalaki. "Ako to si Miguel. Hindi mo na ba talaga ako naalala?" Inulit-ulit ko ang pangalan niya sa isip ko nang biglang may kuminang sa aking alaala. "Miguel? Ikaw nga ba yan? Totoo ba? Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Bakit ka biglang dumating?" Tuwang-tuwa ako. Gusto ko malaman kung kumusta na siya. Kung anong buhay na mayroon siya ngayon lahat tungkol sa kanya. Ang ugnayan namin ay nagsimula noong bata pa kami. Ang pamilya niya ay nagtrabaho sa Japan noon. Bago pa ako ipanganak, ang nga magulang niya ay doon nakakilala bilang nga OFW. Nagakilala raw sila sa isang community event na in-organize ng Filipino community doon. Ang tatay ni Miguel ay isang engineer at ang nanay niya naman ay nag-aral ng culinary arts. Nang bumalik sila sa Pilipinas, humanap sila nga matitirhan at sakto namang napapawpangang nga kwarto ang lolo at lola ko para sa mga estudyante at young professionals. Dahil sa mataas na upas sa Metro Manila, maraming kumukuha sa kanila dahil kasama na ang pagkain. Tinutulungan daw nga magulang ni Miguel sina lolo at lola sa pamamahalan nun. Ang toto, sikat ang paupahan namin dahil sa masarap na luto ni Lola. Dati kasi siyang chef sa isang hotel, kaya garantisadong masarap. Ayon kay Lola, dahil parehong galing Japan ang mga magulang ni Miguel, naging malapit sila sa isa-isa dahil sa parehong karanasan. Naging makasintahan sila at napakasal. Bukod sa kanila, marami pang ibang lahi ang nakatira sa amin nun, kaya laging masaya. Madalas ngang sabihin ni Lola, napakasaya talaga noong panahong iyon.
Parehong taon na pakasal ang nga magulang namin. Naunang ipinanganak si Miguel ng 1 taon sa akin. Ang tatay ko naman ay sa universidad na kilala ang nanay ko. Ngunit ngayon, wala na silang dalawa sa tabi ko. Maagang namatay ang nanay ko noong bata pa ako. At noong 14 anyos ako, umalis naman si tatay. Simula nun, kina lolo at lola na ako lumaki. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. At mahigit 10 taon na akong naghihintay sa kanya. Siguro kaya kalmado ko na itong naikukwento ay dahil matagal na ring panahon ang lumipas. Nang ipanganak si Miguel, lumipat ang pamilya niya sa isang bahay na malapit lang sa amin, pero sa amin pa rin sila laging kumakain. Tuwing Pasko at Bagong Taon, ang pamilya ni Miguel ang laging nangunguna sa pagtulong sa paghahanda. Ngunit, ang pamilya ni Miguel na parang kapamilya na namin ay bigla na lang nawala ng walang paalam, ilang buwan matapos umalis si tatay. At ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, muli kaming nakita. Tumingin si Lola kay Miguel at sinabing, "Tingnan mo nga naman, ang lit-lit mo pa nun. Ngayon ay binatang-binata ka na at ang gwapo pa." Halatang masaya si Lola na makita si Miguel. Pagkatapos magsalita ni Lola, ako naman ang nagtanong, "Kumusta ka na? Bakit hindi ka man lang naparamdam? Bigla ka na lang nawala ng mahigit 10 taon, tapos bigla kang susulpot at mangungumusta kay Lola na parang walang nangyari. Sa tingin mo ba may matutuwa doon?" Pinaramdam ko sa kanya ang lungkot na naramdaman ko. Natahimik si Miguel sa sinabi ko. Dahil naging awkward ang atmosphere, mabilis kong iniba ang usapan. "Lola, lalamig na po yung pagkain. Saan nyo po nilagay?" Bumalik si Lola na may dalang sandamakmak na gamit. Dala niya ang maklumang litrato ang pamilya namin at pamilya ni Miguel. Kumuha si Lola ang isang litrato at nagsimulang magkwento. "Ito, bago ka pa ipanganak, Bia. Ang tatay mo at ang tatay ni Miguel. Kuha ito sa isang beach sa Batangas. Tinitignan lang namin ni Miguel ang lumang litrato. Tila nakbabalik tanaw sa nakaraan." Biglang tumunok ulit ang telepono. "Naku, sino na naman kaya ang tumatawag ng ganitong oras?" Bulong ko sa sarili habang sinasagot ang tawag. Si Lolo pala. "Lolo, bakit hindi pa po kayo umuwi?" Ang lolo ko ay may maliit na bukid pa rin sa Batangas. Ayon sa kanya, kung sa bahay lang siya at magbabantay ng paupahan, lalo lang hihina ang katawan niya, kaya nagsimula siyang magsaka doon at umuwi lang kada 3 buwan. "Kumakain po ba kayo ng maayos diyan?" Parang may motor sa bibig ko sa bilis kong magsalita dahil gusto ko nang ibalita sa kanya kung sino ang dumating. "Lolo, alam niyo po ba kung sino ang bisita namin dito sa bahay?" Nakbiro si Lolo. "Nakuwi ka na ba ang mapapangasawa mo?" "Mas masaya pa po sa mapapangasawa." Patuloy ko, "Si Miguel po. Yung pamilyang Hapon na kapitbahay natin dati, di ba? Yung anak ng kaibigan ni tatay. Yung lagi kong kalaro." Excited kong kwento kay Lolo. Ngunit, ganun ba? Lang ang maikling sagot niya at wala ng kasunot. Sandali akong natigilan. Hindi niya na kaya natatandaan? Sa isip-isip ko, bigla siyang nagtanong, "Walang problema diyan sa bahay? Kumusta ang lola mo?" At pagkatapos ay mabilis na nagpaalam, "O sige, ibababa ko na." "May problema kaya si Lolo?" Bulong ko sa sarili habang papunta sa kusina. Masaya kaming nakwentuhan ni Miguel pero bigla kong naitanong, "Teka, bakit ka nga pala napunta dito sa Maynila?" Sandaling nag-isip si Miguel at maikling sumagot, "Gusto ko lang balikan ang maalaala. Libutin ulit ang mga lugar dati." Nagbabakasyon ka lang pala? Sabi ni Lola, na parang tinutulungan si Miguel sa pagsagot. Ayokong kakaiba at awkward na atmosphere kaya sinabi ko kay Miguel, "Dun ka sa bakanteng kwarto sa baba matulog. Lalaki ka, kaya huwag na huwag kang aayat sa taas ha?" Pabiro kong sabi. Kahit nakasama ko ang lola ko at si Miguel na matagal kong hindi nakita, pagod na talaga ako. Habang kumakain, papikit-pikit na ako sa antok. Nakita ito ni Lola at sinabing, "Umaiyat ka na, maligo, at matulog. Sobrang pagod ka na." At sa wakas, natapos din ang napakabigat na araw ko. Kinaumagahan, ginising akong malakas na boses ni Lola. Binuksan niya ang kurtina at bintana at pumasok ang nakakasilaw na sikat ng araw. "Lola naman, madaling araw na po ako nakauwi, ilang oras pa lang tulog ko." Reklamo ko. "Tiska! Ang arta-arta mo? Paano ka na niyan?" Sabi ni Lola habang tinatayo ako at lumabas ng kwarto. Nagsipilyo ako at umupo na sa hapakainan. Kinukusot ko pa ang mga mata ko sa harap ni Miguel at ni Lola.
Binati ko si Lolang magandang umaga at tinanong si Miguel kung ano ang plano niya sa araw na iyon. Sabi niya, pupuntahan niya raw ang dati nilang tinitirhan. Hindi ka mamamasyal sa Maynila. Yung dati niyong bahay. Nasa tapat lang natin. Sabi ko sa kanya. Nakangiting sinabi ni Lola, ay tour mo si Miguel sa Maynila, Bea. At sinabihan si Miguel, magpahinga ka lang dito ng ilang araw para mawala ang pagod mo. Ito na ang pagkakataon ko. Kung ganun, pwede ko bang gamitin yung kotse? Agad akong humingi ng permiso kay Lola. Pagkatapos mag-agahan at magpalam kay Lola, lumabas kami ni Miguel. Dahil flight attendant ang trabaho ko, pakbukas kong pinto ng driver seat, lumabas ang flight attendant ton ko at natawa ako. May nakakatawa ba? Tanong ni Miguel na nahawa sa tawa ko. Bigla kasing lumabas yung tono ko kapag kinakausap ko ang mga pasahero, kaya natawa ako, paliwanag ko. So, kamusta ka na ngayon? Tanong ko sa kanya habang pinaandar ang makina. Kahapon, puro lumang kwento lang ang napag-usapan namin kaya hindi ko na itanong kung ano na ang ginagawa niya sa buhay. Doon niya sinabi na isa siyang media artist at nag-aral pa. Media art? Sa larangan ng sining yun? Tanong ko. Nagpatuloy si Miguel. O, pinagsasama ang nga modernong makina at aparato sa sining para makabuo ng isang bagong obra. Kahit sa paliwanag niya, hindi ko pa rin lubusang naintindihan. So, bilang artist, nagdadaos ka rin ba ngang ma-exhibit? Nagkaroon ako ngang isang maliit na exhibit sa Japan, pero marami pang kulang, sabi niya. Nagubuo na rin daw siya ngang isang team na makakasama niya. Sinasabing sentro ang sining ang Maynila, pero ako na nakatira dito ay malayo ang buhay sa sining. Habang nakatuon ako sa kwento niya, nag-green light na pala at bigla akong nagpreno ng malakas. Sorry, sabi ko kay Miguel. Okay ka lang. Okay lang, sagot niya. Pero dahil sa biglang preno, nakalat sa sahi ang handbag ko at lahat na laman nito. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Miguel na pulutin isa-isa ang gamit ko. Itinabi ko muna ang sasakyan para ayusin ang gamit. Ang paupang ni Lola ay nasa Parañaque. Malapit ito sa mga komersyal area sa airport at medyo ligtas ang lugar. Dahil nasa bandang MOA area na rin kami, nagpasya kaming doon na lang magpak at maglakat-lakat. Ang plano namin sa araw na iyon ay libutin ng Intramuros, Luneta Park at National Museum at pagkatapos ay manood ng sunset sa may Roxas Boulevard. Mukhang marami, pero makakalapit lang naman ang lugar na iyon kayang lakarin. Ang dahil limitado ang oras. Binala kong puntahan ang mga lugar na madalas naming puntahan ni Miguel noong bata pa kami. Habang naglalakad kami, mas naging interesado kami sa pag-usap tungkol sa aming kabataan kaysa sa mga tanawin sa paligid. Naglakad kami sa Luneta Park, nagkwentuhan tungkol sa paglalaro namin sa mapada nga Intramuros, sa muntik na niyang pagkahulog sa isang kanal, at sa insidente kung saan nanakaw ang baon naming pera, napakaraming alaala ang aming binalikan. Habang papalapit kami sa huling destinasyon namin, ang baybayin ng Roxas Boulevard, nagulat si Miguel. Nasaan na lahat ng ngaloflok dito sa tulay? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya na matagal nang tinanggal ang iyon. Ang tanawin ng paglubog ng araw mula sa gitna ng baywalk ay napakaganda. Sa gitna nito, bumulong si Miguel. Sana hindi na lumubog ang araw. Noong oras na iyon, hindi ko pa naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Habang pinagmamasdan ang sunset, tinanong ko si Miguel. Sige na, umamin ka na? Bakit ka ba talaga pumunta dito sa Maynila? May tinatago ka ba sa akin? Kinuwestiyon ko siya tungkol sa kakaibang pakiramdam na naramdaman ko noong madaling araw. Wala naman, sabi niya. Kasabing nga mapalusot na iniisip niya raw kung mag-aral siyang muli dito sa Pilipinas. Gaano ka katagal dito? Tanong ko. Nga 2 o 3 buwan, sagot niya. Di sa amin ka na lang tumuloy. Saka medyo masakit ang likod ni Lola ngayon. Tulungan mo na lang siya sa mga gawain, pabiro kong sabi. Patuloy kaming nakasandal sa seawal, parehong nag-iisip. Biglang nagsalita si Miguel. Nasaan si Lolo? Pwede bang malaman ang address niya? Gusto ko sanang bumisita bago ako umalis. Ipinadala ko sa kanya ang address ni Lolo na nakasave sa phone ko. Sa Batangas, mga 3 oras na biyahe lang yun. Hindi naman kalayuan, sabi ko. Matapos ang aming tour, umuwi na kami. Hindi ko akalain na ganito, kabilis matatapos ang 4 na araw kong bakasyon. Bukas nga umaga, kailangan ko na namang pumasok sa trabaho, kaya nag-ayos na akong gamit. Sigurado akong nakakarelate kayo sa nararamdaman ngang isang empleyadong malapit nang matapos ang bakasyon. Sa kaba at pagmamadali, paikot-ikot ako sa kwarto habang naempake. Naku,
Ubos na pala yung foundation ko. Sana bumili na ako noong may oras pa, bulong ko sa sarili. May naramdaman akong kulang. Ang lipstick na lagi kong ginagamit sa trabaho, nawawala. Nagmamadali akong bumaba sa kusina at tinanong si Lola. Lola, nakita niyo po ba yung lipstick ko sa kwarto? Nag-alala kong tanong. Pero sabi ni Lola, hindi niya nakita. Pinagalitan pa ako na baka kung saan-saan ko na naman daw iniiwan ang magamit ko. Mabilis akong bumalik sa kwarto at hinaluhok ang bawat sulok sa ilalim ngang kama, sa ilalim ngang lamesa pero wala talaga. Nawalan na ako ngang pag-asa. Wala nang bukas na tindahan sa ganitong oras at kung order man ako online, aabuting ng 2 araw, bumababa ako na may halong inis at pagkabigo. Hindi mo pa rin ba nakita? Tanong ni Lola. Napabuntong hininga na lang ako at sinabing, hindi po. Sakto namang uminom ng tubig si Miguel at sinabi sa akin, huwag kang buntong ng buntong, baka mabutas ang sahig. Hindi iyon ordinaryong lipstick lang. Hindi rin iyon kulay na bagay sa akin. Hindi ako mahilig sa pula, pero kapag nakaduti, kailangan kong magsuot ng pulang lipstick. Ito ay para sa mga emergency situation para makuha ang atensyon ng mga pasahero sa sinasabi ng flight attendant. At kung sakaling may pasaherong mahina ang pandinig, mas madali nilang mababasa ang galong bibig ng crew. Nakatulala akong nakaupo sa hapakainan. Iniisip kong sa airport na lang ako bibili o hihiram sa kasamahan. Bea, tawag sa akin ni Miguel mula sa likuran. Paglingon ko, may inabot siyang maliit na kahon. Ano to? Tanong ko. Mukhang paubos na kasi, kaya binilhan na kita, sabi niya. Pagbukas ko ang kahon, ang lipstick ko. Bakit mo ito binili? 3 beses kong inulit ang tanong sa gulat. Nung natapon yung bak mo sa kotse, natapakan ko. Akmang ilalagay ko na sa napabalik, pero nakita kong ubos na, kaya binilhan na lang kitang bago. Hindi ko naman alam na ganyan ka-importante iyan sa'yo. Sana pala binigay ko agad. Sabi niya na parang siya pa ang nahihiya. Dada ba niya? Sa tingin ko mas bagay sa'yo ang light colors kaysa sa pula, kaya binilhan na rin kitang isa pa. Walang emosyon niyang inilapak sa mesa ang isa pang lipstick na may ibang kulay at isang pabango na amoy sampagwita at bumalik na sa kwarto niya. Hindi ako makapagsalita sa gulat. Pasulyap-sulyap si Lola sa akin at nagsabing, ngayon ka lang ba nakatanggap ng regalo mula sa lalaki? Alam mo ba, ako, kahit matanda na, araw-araw akong nakakatanggap ng bulaklak nun. Natatawa niyang sabi. Dahil sa regalo niya, napuno ng tawanan ang kusina. Kinabukasan, araw ng pasok ko, nagpaalam ako kina Lolo, Lola, at Miguel at muling lumipat. Dahil puro maikling biyahe ang nakuha ko, halos 2 buwan akong hindi nakauwi. Pero kapag may oras, lagi kong kinukumusta sina Lolo at Lola. Halos araw-araw din kaming nag-usap ni Miguel sa text. Napansin ito ngang isa kong kasamahan at sinabing, Bea, may boyfriend ka na no? Dati hindi ka naman gumagamit ng pabangong amoy sampagwita. Tapos sabi nila, sa dorm, hindi mo raw binibitawan yung cellphone mo na mula ang muha ko. Hindi regalo lang, yun galing sa kakilala. Mabilis akong umalis. Boyfriend, porket nawala ng matagal, biglang bumalik at nagregalo, boyfriend na agad. Bulong ko sa sarili, itinatanggi ang lahat. At natapos ang mabiyaheng iyon. Halos 2 buwan din bago ako nakawi ulit. Sinalubong ako ni Lola sa pag-uwi ko. Hindi pa po ba umuwi si Lolo? Tanong ko. Sabi ni Lola, dinalhan niya raw nga damit si Lolo ilang araw na ang nakalipas. At tinanong ko ang isa pang taong gusto kong makita. Nasaan po si Miguel? Matagal din siyang nawala. Pero kaninang umaga lang bumalik. Sagot ni Lola. Para batiin si Miguel, kumatok ako sa pinto ng kwarto niya. Ilang beses akong kumatok pero walang sumasagot. Gusto ko sanang magpasalamat sa regalo niya. At naalala kong nakita ko ang luma niyang pitaka. Kaya binilhan ko siya ng isang handcrafted leather wallet noong lumipat ako papuntang Italy. Binuksan ko ang pinto para iwanan ito. Wala pala siya dito. Iniwan ko ang pitaka sa ibabaw ng mesa kung saan madali itong makikita. Paalis na sana ako nang may nakita akong tiket ng bus na nakasingit sa kanyang pasaporte. Tiket papuntang Batangas. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at bumalik sa kwarto ko. Kinaumagahan, abala si Lola sa paghahanda. Tawagin mo na si Miguel para makakain na tayo, sabi ni Lola. Sinilip ko ang kwarto niya pero walang tao. Pumasok ako, mayos ang kama at malinis ang buong kwarto. Ang pitaka na iniwan ko ay nandun pa rin sa mesa, pero ang tiket ng bus papuntang Batangas ay wala na. Lola, wala po si Miguel.
Baka sinabi niyang pupunta siya sa Batangas? Natigilan si Lola. Sa Batangas? Bakit naman siya pupunta doon? Sa pag-alala ni Lola, nasabi ko, baka na-travel lang po siya sa Batangas? Nakita ko po kasi yung tiket niya kahapon. Sabi ni Lola, baka pinuntahan niya ang lolo mo at paulit-ulit na sinabing hindi, dapat pumunta si Miguel doon. Naalalang sabi ni Lola na kailangan niyang puntahan si Lolo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pinakalma ko si Lola at sinabing ako na lang ang pupunta sa Batangas. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang importante. Kaya mabilis akong nagbihis at umalis. Mula Maynila hanggang Batangas, magtatlo hanggang 4 na oras lang ang biyahe, kaya hindi naman kalayuan. Habang nasa biyahe, tinatawagan ko si Miguel pero naka-off ang phone niya. Ano bang ginagawa ng lalaking to? Bakit naka-off pa ang phone? Bulong ko. Lakpas tanghali na nang makarating ako sa bahay ni Lolo, masaya kong binuksan ang pinto. Lolo, nandito na po ako. Nasaan po kayo? Bati ko, pero walang sumasagot. Hinanap ko siya kung saan-saan at pagbukas kong pinto ang kanyang study, nakaupo siya sa harap kang mesa. Nakangiti akong bumati. Lolo, hindi po ba kayo masaya na dumating ako? Pero maikli lang ang sagot niya. Salamat sa pagpunta. Inisip ko na lang na baka may dinaramdam siya. Kaya nakpatuloy ako. Hindi po ba pumunta dito si Miguel? Na marinig ang pangalan ni Miguel? Biglang naapoy sa galit si Lolo. Huwa na huwa mong babanggitin ang pangalan ng taong yan, sabi niya. At samahin ang boses, idinuktong. Masamang tao yun. Nagulat ako. Bakit po? May nangyari po ba? Nung tumawa kayo, ganyan din kayo. Bakit po kayo, ganyan sa kanya? Muling nagalit si Lolo. Huwag na kayong makikipag-ugnayan sa pamilyang yun. Sa sinabi ni Lolo, hindi ko mapigilang magtanong kung bakit. Alam niyo naman kung gaano kami ka-close ni Miguel noong bata kami at kung gaano kalaki ang naitulong ng magulang niya sa atin, di ba? Alam niyo ba kung gaano ako kalungkot nun kapag wala si nanay? Tapos pareho pa kayong umaalis ni Lola para magtrabaho? Bigla akong uminit at napasigaw kay Lolo. Tumayo si Lolo at sinabing, ang magulang ni Miguel ang nakpalaya sa anak ko, ang tatay mo. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Lolo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang magulang ni Miguel ang dahilan kung bakit hindi na makawi ang anak ko. Kinuha pa nila lahat ng para niya bago sila bumalik sa Japan. Habang sinasabi iyon, binuksan ni Lolo ang drawer ng mesa at inilapa sa harap ko ang isang makapal na sobre. Natataka ako kung ano iyon. Sinabi ni Lolo na basahin ko raw habang pauwi ako sa Maynila at huwa na huwa daw muna akong babalik. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon, kaya hindi ko na nagawang makipag-usap pa kay Lolo. Umuwi na lang ako at sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Sa bus, binuksan ko ang sobrang bigay ni Lolo. Halos 20 sulat. Sa sobre, nakasulat ang pangalan ng napadala, Kobayashi Takashi. Ito ang nga sulat na ipinadala ng tatay ni Miguel kay Lolo. Ang halos 20 sulat ay puno ang paliwanag tungkol sa isang pangyayari nun. Wala akong ideya kung tungkol saan ang nga sulat na ito. Gusto ko nang makarating agad sa Maynila para tanungin si Lola tungkol sa sinabi ni Lolo tungkol kay tatay at sa mga magulang ni Miguel. Pagod na pagod ako nang makarating sa bahay sa Maynila. Dapit hapon na. Bago pa dumilim, natanaw ko mula sa malayo si Miguel na naglalakad. Hinintay ko siya at paglapit niya. Sinabi kong, mag-usap tayo. Umupo kami sa harap ng bahay. Nakatingin lang sa kabilang kalye. Umamin ka na. Ano ba talaga ang ginagawa mo dito sa Maynila? Galing ka kay Lolo? Di ba? Ipinakita ko kay Miguel ang masulat na bigay ni Lolo. Kinuha niya ito pero hindi siya umimik. Ano ba talagang nangyari? Bakit ang dami mong sikreto? Nainis na ako sa pananahimik niya kaya tumaas na ang boses ko. Kung hindi ka magpapaliwanag, maniniwala na lang ako sa sinabi ni Lolo. Kahit sa panunumbat ko, hindi pa rin siya nagsalita. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasabi ko ang nga salitang hindi ko dapat sinabi. Ang mamagulang mo ang dahilan kung bakit hindi na makawi ang tatay ko, di ba? Kaya hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasaan siya o kung anong ginagawa niya. Biglang tumayo si Miguel at nagsalita ng mahinahon, makikipag-usap ako sa iyo. Bea, darating din ang tamang panahon. Sa sobrang ginis, tumayo hinga ko. Bea, biglang may tumawa sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita ko ang tumawa sa akin. Si Mang Luis, ang kapitbahay namin. Siya ang nagde-deliver ng gulay. Anong nangyayari dito? May problema ba? Dahil sa pagsigaw ko kay Miguel. Akala ni Mang Luis ay may problema, kaya nagmamadali siyang lumapit. Tiningnan niya si Miguel mula ulo hanggang paa at sinabihan akong pumasok na sa loob.
Tila inakala niyang masamang tao si Miguel. Hindi pumasok si Miguel sa bahay, naglakat na lang siya palayo. Habang tinitingnan ko ang likod niya, hindi ko na siya nagawang tawagin. Lumabas si Lola para salubungin si Mang Luis. Anong gulo to? Tanong niya habang tinitingnan kami. Sino yang lalaking yan? Nag-away kayo ni Bea. Hindi ba yan delikado? Tanong ni Mang Luis kay Lola. Si Takashi, hindi mo ba natatandaan? Anak iyan ni Kobayashi Takashi? Sagot ni Lola. Nagulat si Mang Luis at nabitawan pa ang dala niyang bayong gulay. Anak ni Takashi, tinitigan lang niya ang papalayong likod ni Miguel. Inaya ni Lola si Mang Luis na pumasok para makapa sa kusina. Nakusap sina Mang Luis at Lola. Walang tigil ang kwentuhan nila tungkol kay Miguel at sa tatay niya. At hindi ako makasingit. Nang sandaling tumigil sila, tinanong ko si Lola, galing po ako kay Lolo. Totoo po ba lahat ng narinig ko? Ipinakita ko kay Lola ang masulat. Hindi rin umimik si Lola. Sulat po ito ng tatay ni Miguel. Diba? Ano po bang kwento nito? Muli kong tanong. Pinakalma ako ni Lola at sinabing bigyan ko pa siyang oras. Pero dahil tungkol ito sa tatay ko, hindi ko na kayang maghintay. Bakit ayaw niyong sabihin sa akin? Bakit ako lang ang walang alam? Sigaw ko. Pinigilan ako ni Mang Luis, pero hindi ako tumigil. Sa sobrang bigat ng dibdib ko, nasabi ko kay Lola ang masalitang sinabi ko kay Miguel. Ang magulang ba ni Miguel ang napalayas sa tatay ko? Kaya ba hanggang ngayon hindi namin alam kung nasaan siya? Sa ekspresyon ni Mang Luis, halatang hindi na niya matiis ang kawalan kong galang. Pero hindi ako napatinag. Bakit ayaw niyong masalita? Dahil ba abandonado akong anak kaya wala akong pakialam? Muli, nasabi ko ang salitang dumuro sa puso ni Lola. Nakita ko ang luhang pumapata sa panyong hawa niya. Hindi na nakatiis si Mang Luis. Kahit pinipigilan siya ni Lola, nasimula na siyang masalita. Walang kasalanan ang mamagulang ni Miguel. Hindi ako nakapahintay. Kung ganun, bakit ganun ang sinasabi ni Lolo? Bakit ayaw niyong maksalita, Lola? Bakit pati si Miguel? Walang masabi. Pasiga kong tanong, tila nakikipagpalisahan sa boses ni Mang Luis. Pagkatapos kong magsalita, agad sumagot si Mang Luis. Ang may kasalanan ay ang tatay mo. Magkasosyo sila sa isang export business. Nung panahong iyon, mabili ang nga produkto at habang lumalaki ang negosyo, nangutang sila at kumuha nga investor para palakihin pa ito. Kung sa mga produktong pagkain lang sana, sila nanatili. Walang magiging problema. Pero dahil lumakas ang loob nila, umasok sila sa ibang negosyo. Pinasok nila ang distribusyon ng hamon at keso na wala silang kaalam-alam. At doon na simula ang problema. Dahil sa maling pag-imba, nasira ang napakaraming keso. Kung sanay na kontento na sila sa export business at itinigil ang naluluging negosyo, hindi sana sila nalugi. Pero hindi iyon nagawa ang tatay mo. Nang umasenso ang negosyo, palihim niyang kinuha ang pera ng kumpanya at ininvest sa ibang bagay nang hindi alam ng tatay ni Miguel. Ngunit nalugi lahat. Noong maganda pa ang takbong negosyo, hindi ito halata, pero nang makaproblema ang kumpanya, agad itong nabuking. Kasama nila akong natatrabaho noon at dumating sa punto na wala nang magawa. Nagalit ang mga empleyadong hindi napasahod at ang supplier na hindi nabayaran. Idinamanda nila ang tatay ni Miguel at ang tatay mo at dahil sa embezzlement, pareho silang naparusahan. Habang nakikinig, umiyak si Lola na alala ang nakaraan. Hindi ko pa rin maintindihan ang sitwasyon kaya tinanong ko si Mang Luis. Kung ganun, bakit hanggang ngayon galit na galit pa rin si Lolo sa pamilya ni Miguel? At bakit niyo po ito itinago sa akin? Alam niyo kung gaano ko kamis ang tatay ko. Pero sa tingin niyo po ba hindi ko kailangang malaman to? Huminga ng malalim si Mang Luis at nagpatuloy. Sa tingin mo ba, sa ganitong sitwasyon, paano namin sasabihin sa iyo? Kakawala lang ng nanay mo nun? Ano na lang ang mangyayari sa iyo, Bea? Ilang pamilya sa tingin mo ang kayang sabihin na ganoong klaseng tao ang tatay nila? Ilang lolo sa tingin mo ang kayang sabihin sa apo nila na ang anak nila ang nakamali? Halatang hirap na hirap si Mang Luis habang nagpapaliwanag. Ilang beses kong pinuntahan ang lolo mo at kinausap. Sinabi kong walang kasalanan ang tatay ni Miguel, kaya sana huwag na siyang magtanim ng sama ng loob. Naguguluhan ako. Hindi ko maayos ang isip ko. May takot at hiya. Nagalo-halo na lahat sa isip ko. Tama na yan, Luis. Siguro naman naintindihan na ni Bea, sabi ni Lola habang pinapakalma si Mang Luis. Lola, sa tingin ko, panahon na para malaman ni Bea. Hindi natin ito may tatago habang buhay.
Ngayong may kontak na tayo sa tatay ni Bea, kailangan na natin siyang hanapin at pawiin, di ba? Nalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Mang Luis na may kontak sila kay tatay. At narinig ko rin mula sa kanya ang dahilan kung bakit pumunta si Miguel sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit galit ang lolo mo sa pamilya ni Miguel ay dahil sa atin. Nang makalaya ang tatay mo, pinuntahan namin ng lolo mo ang tatay ni Miguel sa Japan. Kahit nakakahiya. Nakiusap kami na sana tulungan nilang pakalmahin ang anak ko. Hindi niya makayanan ang sakit na dahil sa kanya. Nasira ang pamilya ni Miguel at balak na niyang umalis. Tinanong ko siya, anong gagawin mo kapag umalis ka? Paano si Bea na maiwan? Pero parang wala sa sarili ang tatay mo. Paulit-ulit lang na sinasabing kailangan niyang kumitan ng pera para makabayad. Kahit anak ko siya, parang wala siyang kaluluwa. Nang makita ko siyang paalis, hindi ko na siya napigilan. Paminsan-minsan, tumatawag siya para sabihin kung nasaan siya. Pero hindi ko masabing bumalik na siya. Hinihintay ko na lang na kusa siyang bumalik. Kahit anong paraan pa yan pagbabayad ng utang o pagluhot para humingi ng tawad. Naisip kong ang tanging paraan para mahugasan ang kasalanan niya ay ang mapatawad. Pumunta ang lolo mo sa tatay ni Miguel at paulit-ulit na nakiusap. Kami na po ang makbabayad ng utang habang buhay. Huwag niyo lang pong hayaang umalis ang tatay ni Bea. Ngunit wala ng panahon o lakas ang pamilya ni Miguel na alalahanin kami. Sobrang hirap ng buhay nila. Dahil sa anak ko, naubos lahat ng ipon nila. Hindi lang yun, nangutang pa sila sa mga magulang at kamaanak nila para mabayaran lahat ng utang. Nabalitaan ko na ibinenta ng mga lolo-lola niya ang bahay nila at namatay na nakatira sa isang maliit na kwarto. Kung ako ang nasa kalagayan ng magulang ni Miguel, hinding-hindi ko sila tatanggapin. Kaya bumalik na lang kaming lolo mo sa Pilipinas. Mahigit 10 taon kaming nagbayad ng utang, pero hindi pa rin bumalik ang tatay mo. Ang hiya at pagsisisi nga lolo mo ay unti-unting naging galit sa pamilya ni Miguel, kaya sa tuwing naaalala ko, napapadala akong sulat sa mga magulang ni Miguel para humingi ng tawad, pero walang sagot. Siyempre, natulungan din kami para mabayaran ang utang. Hindi man umuwi ang tatay mo, lagi siyang napapadala ng pras sa akin, at lahat yun ay ginamit namin pambayad utang. Kamakailan lang, sumulat ako sa tatay ni Miguel sa huling pagkakataon. Nakakahiya man, nakiusap ako na sana, habang nabubuhay pa ako, payagan niyang makasama man lang si Bea at ang tatay niya. At ilang buwan na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, sumagot ang tatay ni Miguel. Sabi niya, hindi siya makakapunta dahil masama ang pakiramdam niya. Pero si Miguel ang ipapadala niya. Hiningi niya ang contact number ng tatay mo at sinabing siya na mismo ang tatawag. Kaya noong gabing umuwi kagaling flight, kaya mo nakita si Miguel ay dahil doon. Ang responsibilidad na dapat sa amin ay binuhat ng pamilya ni Miguel. Kaya nabuhay kami na laging humihingi ng tawad at babayat puri. Araw-araw hinahanap ni Miguel ang tatay mo dito sa Maynila. Alam niya ang contact number pero hindi niya alam kung saan siya hahanapin. At sa tuwing umuwi siya, lagi niyang sinasabi, sana hindi masaktan si Bea. Nakiusap siya sa akin na itago muna ang dahilan ng pagpunta niya. Pagkatapos kong marinig ang lahat mula kay Lola, unti-unti kong naintindihan ang sitwasyon. Okay lang na ako ang masaktan. Bulong ko habang isinupsop ang mukha ko sa dibdib ni Lola. Hinagot ni Lola ang likod ko at paulit-ulit na sinabing, patawarin mo kami. Nang hina ang matuhod ko at wala na akong lakas para umupo. Pumasok ako sa kwarto at walang lakas na humiga sa kama. Hinahanap-hanap ko si tatay. Pero ang malaman na hindi ko pala dapat siya hanapin ay nakdulot ng matinding kalungkutan sa akin. Isang buong araw akong gising at nakatulog lang ang 1 oras. May narinig akong kaluskos. Akala ko si Miguel, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Kumatok ako sa kwarto niya pero walang sumasagot. Hindi na ako nakapagintay at binuksan ko ang pinto pero wala si Miguel. Sa ibabahang mesa, may isang note. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Maraming salamat sa lahat. Kasama ng note, wala na akong ibang bakas na makita sa kanya. Pakiramdam ko, nag-iisa na naman ako. Hawa ang sumasakit na ulo, naglakat-lakat ako papunta sa may baybayin. Sa agos ng tubig, gusto kong itapon lahat ng narinig ko mula kina Lola at Mang Luis at lahat ng komplikadong inisip ko. Pagkaalis ni Miguel, wala akong ibang papipilian kundi ang bumalik sa normal. Bea, bakit ang dami mong mali ngayon? 3 beses mo nang nabitawan yung baso, mali pa yung inuming binigay mo, at hindi mo naisara yung cabinet.
May problema ka ba? Mag-focus ka. Delikado yan para sa mga pasahero at sa atin. Isang mahigpit na paalala mula sa senior flight attendant. Kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang nga sinabi ni Lola. Akala ko, kapag pinagot ko ang sarili ko sa trabaho, mawawala ito. Pero kahit anong pilit ko, hindi nawawala. Hindi ako makapag-focus dahil kina Miguel at tatay. Hindi ko na ito kayang tiisin, kaya nagpasya ako naman ang pupunta sa Japan para hanapin si Miguel. Ngunit wala na akong natitirang leave, kaya nahanap akong kasamahan na may schedule papuntang Japan at nakipagpalit. Mabuti na lang at pumayag siya. Maingat ka ha? Alam mo namang mahirap makakuha ng flight papuntang Japan. Hindi ko man alam kung bakit ka pupunta, pero sana suwertehin ka. Isang mainit na paalala mula sa kanya. Sa totoo lang, sikat ang Japan flight sa mga flight attendant. Mahigpit ang kompetisyon kaya hindi pa ako nakakasakay sa flight papuntang Japan. May senior pa nga na nagsabing sa loob ng 10 taon, 2 beses lang siyang nakalipat papuntang Japan. Hindi ko sinabi kahit kanino na pupunta ako sa Japan. Maraming hapon sa flight, at doon ko nantindihan kung bakit gustong-gusto nila ang flight na ito. Sa lahat ng flight na naranasan ko, ito ang pinakamaganda. Ang kanilang kabaitan at respeto ay nakakagaan ng loop. Ngunit ang isip ko ay nasa ibang lugar. Kapag naisip ko si Miguel, hindi ako makapag-focus. Pagdating ko sa Japan, nagmamadali ako. Limitado lang ang oras ko. 2.5 araw lang at kalahating araw dun ay kailangan kong manatili sa hotel. Kaya 2 araw lang talaga ang meron ako. Inaasahan ko na ito kaya isinulat ko ang address ng tatay ni Miguel mula sa masulat na bigay ni Lolo. Pagkatapos ang flight at debriefing, lumabas akong hotel. Ang kailangan kong puntahan ay sa Saitama. Dahil unang beses ko sa Japan, hindi lahat ay madali. Kahit natuto akong konting Japanese mula sa pamilya ni Miguel nun, hindi ako marunong mabasa. Ang plano ko sanang ma-taxi ay hindi natuloy dahil walang pumapara sa akin, siguro dahil dayuhan ako. Bumalik ako sa airport at mabuti na lang, may isang staff na nagsabing may airport bus papuntang Saitama. 2 oras na biyahe at nakarating ako. Mula sa terminal, plano kong ma-taxi. Pinakita ko sa driver ang address. Mabuti na lang at naintindihan niya at dinala ako doon. Kanina lang, maayos na kalsada at matataas na gusali ang dinadaanan namin. Pero ilang minuto lang, nasa isang baku-bakong daan na kami. Habang umaalok ang sasakyan, papalapit na kami sa destinasyon. Tumigil ang driver sa tapat ng isang bahay sa paanan ng bundok at itinuro pa kung aling bahay iyon. Paulit-ulit akong nagpasalamat bago bumaba. Ganito pala kababait ang mga Hapon, naisip ko. Muli akong kinabahan. Hindi pa ako nakagawang ganitong kalaking desisyon sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumunta ako dito. Pero dahil nandito na ako, kailangan kong subukan. Nasa paanan ng bundo ang bahay. Sa itsura pa lang, kabaliktaran ng sinabi ni Lolo. Simple, luma, at parang isang kubo lang. Hindi ko pa rin sigurado kung tama ang napuntahan ko. Kumatok ako, tinawag ko ang pangalan ni Miguel at kung sino-sino pa. Dahil walang sumasagot, nahintay na lang ako sa labas. Nang dumilim, lalo akong kinabahan dahil walang ilaw ang daan. Biglang may isang luma at kalawanging truck na papalapit at tinutok sa akin ang ilaw. Sila na kaya to, naisip ko. Isang lalaking nakasombrero at naglalakad ng mabagal ang papalapit. Agad akong lumapit at nagtanong sa English. Excuse me, is this Miguel's house? Nagulat siya. Who are you? Tanong niya. Dun ako nakasigurado. It's me, Bia. Miguel's friend. Don't you remember me? Nanlaki ang ngamatang lalaki. Ikaw si Bea. Gulat na sabi niya sabay tawag sa asawa. Hoy, nandito si Bea. Yung anak ni Rodi. Yung taga-Pilipinas. Sa pangalang Rodi, sigurado na ako. Rodi ang pangalan ng tatay ko. Lumabas ang nanay ni Miguel. Ikaw nga si Bea, ang laki mo na. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. At umiyak. Ang ganda-ganda mo na, Bea. Pinapasok nila ako at tinanong kung kumusta na ako at kung anong buhay na mayroon ako. Iba na ang isuro ng tatay ni Miguel. Mas marami ng kulubo sa mukha, pero ang kabaitan nila ay hindi nagbago. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko. Dahil napatunayan ng mali si Lolo at tama si na Lola, hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa tatay ko. Hindi namin kaya. Nag-usap na lang kami tungkol sa masasayang alaala
na parang nakasundo kami. Bea, bukas ka na pala uwi. Dito ka na matulog sa kwarto ni Miguel. Nasa Tokyo naman siya nakatira ngayon, hindi na siya umuwi dito. Malungkot na sabi nga nanay niya, ilang buwan na ring hindi nagagamit yung kwarto na yan. Luma na at maraming abala, pero mapahinga ka na lang diyan. Ang magulang ni Miguel na laging masaya kapag nakikita ako noon, ay ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi ko na nasabi ang patawat po at pumasok na lang ako sa kwarto ni Miguel. Habang tinitingnan ang paligid, may nakita akong nagpangiti sa akin. Ang tiket ng bus papuntang Batangas. At sa tiket, may drawing ng mukha ko. Sa tabi nito, ang walang lamang lalagyan ng lipstick ko. Ganito ba kapangit ang drawing sa akin? Natawa ako. Yung wallet na binigay ko, hindi dinala. Pero itong to, dala-dala niya, bulong ko. Dahil sa pagod sa biyahe, nakatulo ako sa kama. Kinaumagahan, ginising ako nga magulang ni Miguel para kumain. Darating na si Miguel. Sa kotse niya na lang kayo sumakay papuntang airport, sabi nila. Mga 30 minuto, dumating si Miguel. Nagulat siyang makita ako at hindi makapagsalita. Hindi ba kayo nakita sa Pilipinas? Alam pala ng magulang niya na pumunta siya doon. Nag-away ba kayo? Tanong nila. Hindi po kami nag-away. Mahinang sagot ni Miguel. Bago ako umalis, sinabi ko sa mga magulang niya na wala akong sinisisi. At alam ko na rin na ang tatay ko ang nagkamali. Niyakap ako ulit ng nanay ni Miguel at sinabing, pasensya na kung nasaktan ka namin dahil sa pagkukulang namin nga matatanda. Habang nasa biyahe kami papuntang Narita Airport, tinanong ako ni Miguel, bakit ka pumunta dito? Bakit? Ikaw nga pumunta sa amin? Sagot ko, nakita ko yung tiket mo papuntang Batangas. Ako ba yung drawing doon? Hindi ka mukha sabi ko. Natigilan si Miguel. At bakit nasa'yo yung lipstick ko? Tanong ko. Itatapon ko na sana, pero hindi ko na itapon. Medyo pabalang niyang sagot. Para hindi na maging awkward, iniba ko ang usapan. Narinig ko na lahat mula kina Lola at Mang Luis. Alam kong ang tatay ko ang nagkamali. Hindi ako nagkakamali ngang inisip at wala akong sinisisi. Nagalit lang ako nun kasi walang nagsasabi sa akin ng totoo. Miguel, sorry talaga. Kailan ka babalik sa Pilipinas? Sobrang busy mo ba? Gusto ko sanang pumunta ang Japan pero wala na akong leave. At ang hirap makakuha ng flight papunta dito. Ewan ko, sabi niya. Dahil kay Miguel, nakabalik ako sa hotel nang hindi nahuhuli. At natapos din ang flight pabalik ng Pilipinas. Gabi na nang makauwi ako. Pagod na pagod. Nag-ayos akong gamit ng kumatok si Lola. Umupo siya sa kama at sinabing, halika nga dito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Humagulgol ako sa yakap niya. Lalo akong naiyak nang sabihin niyang kasalanan niya ang lahat. Sa paiyak ko, gumaan ang pakiramdam ko. Bumalik ako sa dati. Pagkatapos kong bumalik mula Japan, hindi na kami nausap ni Miguel. Busi sa trabaho at nahihiya na rin akong makipaugnayan. Gaya ang dati, pagod akong umuwi. Halos 2 buwan na naman akong nawala. Pagbukas kong pinto at pagbati kay Lola, may narinig akong pamilyar na boses. Miguel! Sa sobrang tuwa, hinubad ko ang sapatos ko at tumakbo papunta sa kanya. Bakit ka nandito? May nangyari ba? Gaano ka katagal dito? Kumain ka na ba? Sunod-sunod kong tanong. Sabi niya, may maliit daw siyang exhibit sa Pilipinas at kasama niya ang team niya. Sabi ko, pupunta ako. Sa kabila ng tuwa na makita si Miguel, may kulang pa rin sa puso ko. Narinig kong magsisimula na ang exhibit ni Miguel. Sa kasamaang palad, may flight ako kaya sa huling araw na lang ako makakapunta. Nagtampo si Miguel na parang bata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Paulit-ulit niyang tinanong kung anong araw at oras ako pupunta. Dahil sa pangungulit niya, pagkatapos ng flight, kahit pagod, pumunta ako sa exhibit hall sa Makati. Hindi gaanong kalakihan. Sa labas, nakasulat ang tema, ang pagtatakpo ng nakaraan at kasalukuyan. Pagpasok ko, makukulay na ilaw at iba't ibang imahe, sa monitor ang bumungad sa akin, ito pala ang media art. Dahil gabi na, wala nang masyadong tao. Habang hinahanap ko si Miguel, biglang lumabas sa screen ang malitrato ko nung bata pa ako. Ano to? Gulat kong tanong. Sumunod ang litrato ni tatay at mga litrato naming makasama na ginawang 3D. Hindi ko na malayang tumutulo na ang luha ko. Nang matapos ang video, bumukas ang ilaw. Lumapit si Miguel. Pinunasan ko agad ang luha ko at ngumiti. Paano mo ito inihanda? Hiningi ko yung photo album kay Lola.
Maganda ba yung tema? Ang pagtatakpong nakaraan at kasalukuyan. Nagpasalamat ako sa kanya. Nakita mo na ang nakaraan pero hindi pa ang kasalukuyan, di ba? Sabi niya. Sandali lang, sabi ni Miguel at may pinindot siya at dumilim ang paligid. Biglang may ilaw mula sa pasukan at may isang taong naglalakad. Isang lalaking may edad na at maraming puting buhok. Kilala ko siya agad, si Tatay. Kahit ilang taon kaming hindi nakita, hindi ko malilimutan ang paglakad niya. Inisip ko noon kung magagalit ba ako, matutuwa o magtatampok kapag nakita ko siya, pero sa harap niya. Walang lumabas sa bibig ko. Sa makulubot sa mukha niya. Alam ko na kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Bea, mahinang sabi niya. Sa isip ko, bakit ngayon ka lang? Matagal kami nakatitigan. Walang nagsasalita, pero nababasa ko ang nararamdaman niya. Lumapit si Miguel sa pagitan namin. Nang bumukas ang ilaw, mas nakita ko ang itsura ni Tatay. Para basagin ang katahimikan, sinabi ko, Tatay, si Miguel po ito. Ang sama na ugali, no? Pagsabihan niyo nga po. Hinawakan ni Tatay ang kamay ni Miguel at pauli-ulit na napasalamat. Pinauna kami ni Miguel dahil kailangan pa raw niyang ayusin ang exhibit. Marami akong gustong itanong kay Tatay pero hindi ko ginawa. Baka kapag tinanong ko lahat, umalis na naman siya. Tila nabasa niya ang iniisip ko. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, dahil kay Miguel at sa pamilya niya, nakaroon akong lakas ng loob na bumalik at hindi na ako alis. Nang malapit nang matapos ang bakasyon ko, muli kaming namasyal ni Miguel ay bumisita sa Roxas Boulevard. Tinanong ko siya, iniisip mo pa rin ba na sana hindi lumubo ang araw? Tinitigan niya ako at sinabing, hindi na. Mas gusto ko nang lumubog ang araw. Kasi ibig sabihin, darating ang bukas. Doon ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ibinalik ni Miguel ang masasayang alaala ng aking kabataan at binigyan ako ng paasang mangarap para sa kinabukasan. At ngayon, mayos na ang aming relasyon. Sa susunod, ikuwento ko ang mas masayang bahagi ng aming pakikita ni Miguel na nagsimula dahil sa isang flight. Ang kwentong ito ay mula kay Bea na nakatira sa Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe at I like ang channel. Maraming salamat sa pakikinig.